Yes, ako'y tuwan-tuwa dun sa statement na yon. Dahil nakita naman natin yung 2025 budget, no? Kung ano yung naging problema, lahat naman ng mga tao, o karamihan sa mga tao, sinasabing masama yung budget na yon. Ang description nga nila is that it's the most corrupt budget, di ba? So, kung ganun lang din ang mangyayari, mas mabuti pang ibalik niya sa Kongreso. Ang ibig sabihin niya po nun is legally i-veto no? So, pag vinito yung budget, yan po ang epekto nun. Ibabalik po sa Kongreso. Kaya niya sinasabi yon is because walang mapapagawang proyekto. Kasi kunyari, ang sabihin natin, ang title ng proyekto, di ba? Ang title ng proyekto ay pagsisemento ng, let's say, pagsisemento ng EDSA from Makati to Quezon City. Eh since nagawa na yun this year, pag reenacted budget, hindi mo na pwedeng gawin next year, di ba? Ang magagawa mo lang doon, pasweldo sa tao, yung mga serbisyong gano'n. Copy. Malinaw, malinaw. So, Okay. yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin kasi na reenacted budget, okay, di ba pagkatapos namin ipasa, pagkatapos mag-BICAM, papadala po yan sa Pangulo, di ba? Pag vinito ng Presidente yan, ibabalik sa House, sasabihin na, hindi ako agree dito sa budget na to. So, pag hindi binalik ng House, hindi ng House, ng both Houses, which is the House of Representatives at ng Senate, hindi na ibalik sa Pangulo yon at naiwan sa kanila, ang mangyayari doon, pag umabot ng January 1 na walang approved budget for 2026, doon po papasok yung reenacted budget. So there is a risk pag vinito niya na magiging reenacted, but it doesn't automatically mean na pag vinito niya ay magiging reenacted because yung Congress, yung House of Representatives, tsaka yung Senado, still has a chance to revise it kung agree sila sa Gusto ng presidente. Copy. law. Pero kung hindi, doon magkakaroon ng stalemate, doon magkakaroon ng reenacted budget.